Okay, so yun na nga guys, no, meron tayong ditong parcel na i-unbox. So samahan niyo ako, sabay-sabay natin buksan tong parcel na to. Kung anong laman nito, makikita nyo. Syempre, gagamitin na rin natin ngayon. So simulan natin. Let's go! Okay, so simulan na natin guys ang pagbubukas nitong parcel natin na to. No? So, in-order ko to nung Sunday. No? So today is May 22 na, Wednesday. So kahapon siya dumating, May 21. So 2 days after, dumating na siya. No, so ito, ay nako, napakaganda naman. Tingnan natin kung kumpleto ang parcel na na-receive ko. No, so ito yung una. So hindi ko buksan, hindi ko ilabas. Ito, napaka-cute. Diba, meron na tayong Lego. Tingnan natin kung ang itsura niya pag kinabit. Pero panghuli na to, mas priority natin itong isa. Ayan, ito. Ito ang ating windshield repair kit, no? So nabili ko ito sa Shopee. Again, this is not sponsored. Dalawa na yung binili ko, no? Para just in case na pumalya tayo dun sa una, meron pa tayo isang extra, no? So bakit? Papakita ko sa inyo in a bit, no? Let's go! So ayun pala, no? Medyo nakalimutan kung buksan siya. So buksan natin tong isa para makita natin kung ano yung laman niya, no? Bilisan lang natin kasi kailangan natin yung sunlight para magawa natin na maayos yung repair kay bolt, no? So meron tayo ditong syringe, meron tayo ditong resin, saka basahan, meron tayo ditong o-ring, may pandikit na bilog, no? Ayan, marami pala siyang pandikit na bilog, so that is good. Meron din tayo ditong manual, ang dami pala siyang o-ring, no? So ayan, gamitin natin yung mamaya. Siguro 1 per sticker yung o-ring. Ayan, so kompleto naman siya, may syringe, no? So bilisan na natin, i-try na natin. Ayan, babasahin ko lang din muna tong instruction syempre. Let's go! Okay, so nandito na nga tayo sa labas ngayon kasi ito na si Bolt, no? So ito yung sinasabi natin na chip sa kanyang windshield. Nakita nyo, nag-reflect siya. So, try natin i-focus. Ito siya, oh. Ito. Ayan. So, medyo maliit lang siya pero hindi ko alam kung natalsikat ba siya ng bato or sinadya or what. Huwag naman sana sinadya. Pero yan, subukan natin siyang agapan kasi baka lumala, no? Mas mahirap naman palitan yan pag lumala, no? So, simulan na natin. Linisan muna natin itong crack na to. Let's go! Okay, so ayan yung before, no? Tingnan natin yung focus, yan yung before natin bago natin i-repair, no? Tingnan natin mamaya kung ano magiging resulta. Again, this is my first time din na gagawin to, so tingnan natin kung maayos talaga niya, no? So preventive lang, no? Let's go, simulan na natin. First step ay lilinisan natin. So mas maganda kung alcohol para mabilis siyang matuyo, no? So wag nyo dito i-sprayan pero dito sa basahan. Tapos haplusin nyo lang para walang dumi. Okay, ayan, linis na siya, no? Gamit kayo ng microfiber cloth. And then after nun, kapag tuyo na siya, malinis na, meron kayo dyan pin kasama sa kit, no? Alisin nyo lang, dukit-dukitin nyo para walang matira na durog na bubog sa loob nung ating gas-gas, no? So after nyan, so wala naman na, malinis na ang ating i-repair na area, no? Ito yung sunod. So ayun, since malinis na nga, pwede na natin tong ikabit, no? So syempre, gusto natin na ito ay nakaangat, no? Ito munang white side, no? Syempre gusto natin na nasa ibabaw yung nasa gitna yung ating crack, which is something like this. Ayan, igitnya nyo lang. Tapos alagay nyo dyan sunod is yung o-ring, kasama rin yan sa repair kit, no? Or mamaya alisin muna natin itong tinatawag natin na yung red sa ibabaw, adhesive, no? Para may kapit natin yung isa pa. Okay, tapos kapag naalis na yan, pwede na nating ilagay yung o-ring dito sa palibot. Tapos ito syempre kakabit nyo nang naka-align dito sa ating adhesive, no? So ayan, magiging ganito siya, something like, no? So
make sure nyo lang na nakaseal siya syempre, kasi kailangan natin siyang mapapasok yung resin sa loob niyan, no? So yun lang. After nyan, kapag sure na kayong tight and clean, umalog na yung buong sasakyan dahil nakakapit na nga siya, kuhain nyo na yung resin. So ngayon, ito na yung resin na kasama ng ating tinatawag na repair kit. Ayan. Tapos sinukat ko lang kasi hindi ko pa natatry. So bubuksan na natin yan. At hindi ko lang kung ginugupit ba to. Hinihila lang. So hilahin nyo lang. Tapos tsaka nyo gupitin itong dulo na pa-triangle. Ayan, nabuksan na. So lalagay nyo lang siya dito. Punuin nyo lang sa butas. And then ayan, pasok nyo lang siya dyan. Yan, mukhaan man siyang puno na, no? Yan, lagyan nyo lang siya dyan, tapos takpan nyo ulit kung meron pa. And then right after that, papaalisin natin yung pressure sa loob nitong ating ginawang suction. So hihilahin nyo lang ito pataas. Yan, ang gagawin nyo is suck out nya yung pressure para lumabas sa ating windshield, no? Yan, ganyan lang sa pangalawang dot. So iiwan natin yan ng 10 minutes na nakaganyan, no? 10 minutes lang. Let's go. Hindi pala kita. So ayan, nakaka second ngipin yung syringe natin, no? So tingnan natin mamaya kung ano mangyayari sa kanya after 10 minutes. Let's go. So ayun siya guys sa loob, sa inside view. Hindi ko na lang mailapit kasi nagdidipulos na siya. Pero yan, lumalabas na yung kanya mga pressure. So balikan natin after 10 minutes para ipapasukin naman natin yung resin sa loob ng windshield. Let's go. Okay, so 10 minutes has passed na. Ito na, hindi ko lang na ano kanina, pero 7:44 tayo nagsimula kanina, 7:54 na ngayon, no? So ito na yung itsura niya, no? Nawala na yung mga bubbles, no? Nakukuha na natin yung pressure na gusto nating makuha, no? So ang sunod natin gagawin, siyempre napalabas na natin yung pressure na ayaw natin dun sa loob. Ang sunod niyan ay pupersahin naman natin yung pressure pabalik dito. So paano natin yung gagawin? Bubunuto natin ito for a few minutes. Yan, may pumasok ng hangin dyan for sure. And then syempre pupush natin dito sa lock itong ating syringe. Ito dito sa next lock. Yan, pupush natin. I think may mali akong nagawa, so ulitin natin. Ayan, pasok natin dito. And then pupush lang natin para mag-seal siya. Kung nawala ng pressure. Sorry, may mali. Pero ayan, nawala ng pressure kanina. Ito meron na. Yung mga labas siya sa gilid guys, no? Ayusin ko lang, no? Hilahin ko to palabas ulit. Tapos I have to push it in. May hangin na dyan. We just have to let the pressure go in, no? Medyo mahirap tong part na to kasi it is a little bit tricky, no? Let's just push it in. Yan, pupush na yung pressure sa loob. Ay, umangat pala siya. Kaya pala, sa sobrang lakas ng pressure, umangat na yung taklob niya, no? Hindi kinaya. Kaya dito. Yan, so at least alam natin na may pressure. Hindi nga lang kinaya. Umangat pala dito sa part na to. Ayan, umangat siya. Sobrang lakas ng pressure. Muna. Tapos mubok siya. Hindi kinakaya talaga guys. Hindi ko lang kung may mali sa pagdidikit ko, pero supposedly dapat sinadiretso lang siya. Wala na, umangat na siya. So palitan na lang natin ito. So yan guys, papalitan na natin siya nitong sticker. Again, igigit na lang natin. Medyo di na siya kita. Gusto lang natin na ma-insure siya.
Ayan. Dito na natin. Ayan. Let's make sure na nakadikit siya. Something like this. Ayan. Tapos syempre tinuyo ko na yan. No? Hindi ko nalalagay yung o-ring. Tapos ito, repeal off natin. Ayan, repeal off. Huwag na tayo manghinayang just adhesive, no? So, hindi ko nalalagay yung o-ring. Tapos, syempre, align lang natin. Let's make sure na dikit and align. Tapos, buti na lang may natira tayo kanina na resin. So, nilagyan lang ulit natin to put pressure, no? Para maibalik natin, ma-push natin sa loob. No? Resin, meron pa naman tayong resin. Buksan natin, tapos lagay lang tayo sa loob ulit. Siguro napasobra ako dun sa kanina ng lagay. Kaya siguro nag-overflow. Yan. Okay na yan. Okay. Tapos ngayon, ilalagay na ulit natin to para mag pressure sa ating ayan, na-handle na niya, tumitigas na siya, nakalock na yung ating syringe dito sa ating kung ano man tawag dyan sa pang ano ng lobo, no? Tingnan natin sa loob. Ayan yung itsura niya sa loob. Magkakaroon na siya ng parang pinipressurize na niya, no? So dinirekta na natin, wala ng o-ring. So sana mag-work, sana maging maayos. So sinimulan natin siya ng 8 o'clock, so that is going to be like that for 20 minutes, no? So tingnan natin mamaya kung anong kalalabasan. Sunod nito ay ano na, curing na, para lalapatin na lang natin siya. Let's go. Ayan guys, no? So hindi pa ako nakakalayo. Ayan, narinig ko na agad siyang sumingaw, no? Sumisingaw siya dito sa part na to sa ilalim. Para makaya niyang i-hold to, no? Hanggang matapos lang yung 20 minutes, no? Huwag siyang puputok, no? So yun lang. Tingnan natin kung ano mangyayari hanggang mamaya. So siguro balikan ko ng mga 10-15 minutes, no? Para makita natin kung may ayos ba. So yun lang. Palapos na, no? Kapit lang. Sana maging smooth. At sana siyempre maayos. Wala yung track natin sa loob. Yun lang. Be back later. Okay, so yun guys, no? 20 minutes na nakalipas. I think lampas na nga. So tingnan natin, no? Yan, 8:21 na. So dito na tayo sa ating next step. Test lang natin ito ng pang-mabilisan. Zoom in, sabay. Focus na malupit. Ayan. So syempre, sunod natin gagawin. Recap na mabilis. Nag-alis tayo ng pressure. Nagbalik tayo ng pressure. Ngayon, aalisin na natin siya. No? Tapos, okay na yan. Tapos ito, alisin na rin natin. Since tapos na. No? Ready kayo ng basahan kasi baka may mga resin na mag-slide, no? So ito, tago nyo to kasi baka magamit nyo pa, no? Pero yan, alisin na natin. So ngayon, since may natira pa tayo na ano, tawag dito resin, magki-curing na tayo, no? So itong curing na to ay tatagal, if we are going to be in direct sunlight, 15 minutes lang, all goods na. Pero let's say magiging maulap or cloudy or malilom, eh magti-take ito ng around 1 hour, no, para matapos siya mag-cure. Kukunin ko lang yung ating resin, folder, no, yung ating pang-cover, ating pang-cure, no. So ito na ulit yung ating resin, tas ito yung ating cutter, tas ito yung ating pang ganyan, pang flat ba, pang finishing, no? So gagawin natin syempre, pagpapatak tayo dito sa damage sa ating windshield. Yan, lagyan natin yan ng resin, and then syempre right after malagyan ay lalagay na natin tong ating cover, no, para mag flat siya at mag cure. Yan, umaaraw na ulit. So itong ating cutter gamitin natin na para maalis yung air bubbles, no. Yan.
So punuin natin siya, no, ng resin. Alisin muna ulit natin kasi pa naman yung tuyong-tuyo, no. Ayan, damihan natin dyan para hindi siya mabilis or para makover siya lahat hanggang ibabaw, no. So, ito yung ating cutter. Gamitin natin, alisin natin yung mga air bubbles. Gamitin natin sa kanya. Yan. So as of now, di na siya masyadong visible, no. Ang inaano na lang natin dito is yung pinakalabas, yung pinaka-finish niya, kumbaga, no. Hindi pa kasi siya super flat na flat, kumbaga, sa madaling salita. So lagyan natin ng resin, tambakan natin ng madami, tapos i-flat lang natin, no? Hindi ko alam kung pwede itong pinagagawa ko, pero for the sake na makover natin yung buong harap ng ating damage sa windshield, eh dinamihan na natin yung resin. So iwan natin to for I think 1 hour or siguro 30 minutes, no, tops. Yan, ayan na yung ating windshield ngayon, no. So tingnan natin mamaya, pwede naman natin yung iwan dito sa labas. Okay, so ito na as of right now, ito na yung kanyang status. Hindi ko lang kung kita nyo pa, pero meron, medyo visible siya. Syempre hindi naman siya super perfect, as in hindi na visible, pero at least nabawasan, no, hindi nakita. So sana maging maayos yung ating curing, ating finishing time. Ayan siya sa inside view ng sasakyan, no. Tingnan natin mamaya, no. So sana maging maayos ang pag-cure nitong ating resin. So iwan natin siya ng anong oras, 8:25, balik tayo ng mga 8:55 or mga 9 AM. Let's go later. Okay, so yun guys, pabalik na tayo. It's already 8:53. Tingnan natin kung naging maayos na ba ang kalagayan. Pero syempre, bago yun, ay kukuhain muna ulit natin yung ating ito, blade natin. Syempre, kailangan natin yan para maalis natin itong mga ating pinilalagay dito sa ating windshield repair kit, no. So ayan, lampas 30 minutes na, I think, no. So pwede na natin tong alisin. So syempre ayaw naman natin magasgasin, so dahan-dahan nating alisin to. And then syempre, ayan, alis na. I-scrape lang natin siya gamit itong blade. So syempre we want to be as parallel as possible. Ayaw naman natin na magasgas yung ating windshield, syempre, diba? So dahan-dahan lang para hindi siya magasgas, no. So di ko lang kung paano tamang diskarte, no, dadahan-dahanin ko lang siya basta para hindi siya magasgas, no. Ayaw naman natin yan. So try natin hilahin kung magiging okay ba. Okay din pag hinila, okay din. Ayan, tingnan natin pag hinihila kung magiging maayos ba ang resulta, baga. Ayan, so unti lang naman yan, ano lang, huwag natin masyadong diinan para hindi siya magasgas, no. Ayan, natin dahan-dahan. Hop, maharan tayo dyan ang mga labis na resin. Dahan lang para hindi bumaon sa ating windshield, no. Ayan, malapit na tayo sa part na may crack. Sana maging maayos ang result, no. So parallel lang tayo, as parallel as possible, unti-unti. Ayan, alis na siya. So sana din na siya visible, na wala na sanang chips na mag-appear. Ayan, sige, kunti pa, dahan-dahan lang.
Na, may natira pa din konti. No? Ayan, alis na natin yung resin, no? Mayroon pa rin yung chip, pero gawa natin ng paraan para maayos yan. Siguro dagdagan pa natin ng resin, no? So ulitin ko yung process, tapos pakita ko na lang sa inyo yung finished product. Okay, so yun lang everyone, thank you sa panood. Tingnan natin kung ano magiging result. Let's go. Ito siya. Meron pa din siyang ano siya, mararamdaman pa din siya ng kamay. Ayan. Ayan, pero maliit siya, hindi katulad ng una. So yan, ulitin ko lang yung process para ma-pressurize ko ulit siya. Tapos ano natin, tsaka ko papakita sa inyo pag natapos na ulit. Bye bye. Okay, so what's up guys? Now it's been more than 48 hours, no? 2 days ago na yung last clip, no? So ito na ang nangyari kay Bolt nga pala. Bago ko siya kuberon ulit, pakita natin sa inyo, no? So ito na yung resin, no? So di ko siya masyadong, di ko na siya inalis, no? Di ko na siya kinagkod kasi lumalabas pa rin yung ano niya, yung pinaka chip, no? Lumulutang ng konti lang naman, no? So kaysa naman nakakita or visible yung chip, iiwan ko na lang muna siya na ganon pansamantala, no? So ayun lang muna, siguro magiging next mode natin sa kanya is yung pampatuloy na ilalagay natin sa likod niya, no? Kung ano yun, abangan nyo sa mga susunod nating video. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe, no? Sana meron kayo natutunan dito, sabay-sabay tayo matuto. Yun lang everyone, bye, see you sa next video.